Umaga po. Good morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating morning devotion sa The Open Door. Ang pananalangin po natin ay upang maging constant po ang communication natin. Ang pagbabasa po ng Bible ay gawin nating lifestyle natin. Lahat, tayo po ngayon ay dadako sa ating devotion, morning devotion. Ang ating pong tatalakay ngayong umaga po ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 6, talatang 9 hanggang 13. At ito po ang sinasabi. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip, iligtas mo kami sa masama, sapagkat yun ang paghahari, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po lahat ay sa madaling manalangin. Panginoon, kayo po ang aming pinupurit, pinasasalamatan sapagkat sa ngayong umagang ito, ikaw ay patuloy, Panginoon, na nag-ingat sa amin. Dalangin po namin na samahan mo kami, Panginoon, sa aming gagawing devotion ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po magandang umaga. At ngayon po ay dadako po tayo sa salita natin, Panginoon. Sabi po ng Panginoon doon sa verse 9 ng Matthew chapter 6, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name." Ngayon, ang tanong po natin ito para ipanakatulad na hindi po, dahil alam niyo po ba, ang maraming Pilipino, ganito po ang kanilang panalangin. Eksakto sa word na sinabi ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba na meron pong 5 letra na dapat po natin tandaan at maintindihan sa prayer pattern na ito. Kapag nananalangin po tayo, dapat tandaan natin na ito po ay hindi dapat binabasa lamang o kinakabisado. Dapat po ito po ay ating isinasaisip. Ang mga panalangin ay nanggagaling po dapat sa ating mga puso. Sa mga puso natin, hindi po iyon parang scripted lamang o wala po sa puso. Ang panalangin po ay dapat ito po ay ating sinisip ng mabuti at pinagbulay-bulay at pinanalangin at ipinapuso po natin. Ang una po ay, sinabi po doon, manalangin tayo na may papuri. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Sa una pong gagawin kapag ikaw ay magdadasal, dapat po di po ba tayo ay munang sinasamba at sinasambit natin ang lahat ng papuri sa Panginoon. Sapagkat siya lamang po ang dapat natin purihan. Dahil sa kanya nanggagaling ang lahat, ang lakas, ang kapangyarihan at ang ating pong mga nangyayari sa lahat ng buhay natin sa araw-araw. Siya po ang tumutulong sa atin para makapag-desisyon tayo ng tama. At sa ang Panginoon din po ang ating dakila sa lahat na pinupuri at pinasasalamatan sapagkat lahat ay nanggagaling sa Kanya. Tayo po ay magpupuri natin. Hindi po sa pagpupuri sa Panginoon ay taos-puso at lagi nating ginagawa. Bilang tayo mga Kristiyano, dapat sanay na po tayo na magpuri sa Panginoon. Dapat sanay na po natin sinasabi ang mga bigkas na papuri sa iyo. Sambahin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka. Sapagkat iyan po ang nais nating laging ginagawa. Di po ba tuwing
tayo ay pupunta sa church, mananalangin sa prayer meeting, meron po tayo ng oras na pagpupuri, may oras din po tayo sa pananalangin, maging po sa ating pagdalo sa tuwing linggo, meron din po oras doon tayo na tayo lagi nagpupuri, dahil iyan po ang gagawin natin, maging tayo po ay makarating sa langit, iyan po ang ating gagawin. Kaya ngayon pa lang po, dito sa lupa, sanayin na natin ating mga katawan, sanayin na natin ating mga bibig, ang ating buhay ay sa Kanya lamang, kaya sanayin po natin na tayo ay lagi nagpupuri sa Kanya. Si Jesus ang manlilikha ng lahat. Siya din po ang nag-provide sa atin mga pangangailangan. Siya po ay mabuti para sa lahat. Kaya lagi po nating alalahanin na siya ay mabuti. At purihin natin siya sa bagay na yun. Ang pagsunod po ang susunod nating matututunan sa binasa po natin ng Matthew 6. Ito po yung sinasabi na, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Naway magsimula ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa. Sa lagi po noong natin pananalangin sa Panginoon, na sundin yung kanyang kalooban. So always pray for His God's will. Lagi po yung God's will ng Panginoon ang ating unahin na ihingin sa Kanya. Dahil ang hirap kapag puro will natin. Minsan hindi po tama ang pag-iisip natin kapag tayo magdidesisyon. Minsan nagugulumihanan tayo. Minsan yung nahihirapan tayo isipin, ito ba ang aking gagawin o yun. Lagi po nating alamin at hingin sa Panginoon kung ano ang Kanyang will na dapat mangyari sa atin. Maging sa ating paglilingkod sa Kanya, lagi nating siyasatin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Maging sa pagpili po natin ng ating mga kasama sa buhay, lalo na sa ating mga dalagat binatong mga kabataan dyan. Ang kalooban ng Panginoon ang dapat ninyong laging ihingin, sapagkat sa pag-aasawa po mahirap. Ang hirap pong pumili, alam niyo po yun, mahirap pumili ang pag-aasawa sa babae at sa lalaki. Ang mga lalaki pag nanliligaw, sa una, pinapakita kung ang kanyang galing at ang kanyang kabutihan. At sa panliligaw din po, yung matatamis na mga salitaan maririnig mo. Pero kung ayan ay idinudulog mo sa Panginoon, hingin mo sa Kanya. Yan din ang nais na ating mga magulang sa inyong mga kabataan. Hingin mo ang perfect will of God para sa iyo. At ikaw ay mamumuhay at magkakaroon ng masaganang buhay. Ang God's will, although may mga plano tayong pansarili, pero tandaan natin na mas maganda ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya always pray for His will. Ang susunod po ang sabi sa verse 11, give us today our daily bread. Yung daily bread po nito ay yung basic needs natin. Yan, hihingin po natin ang ating ang pagpapala ng Panginoon para sa atin. Yung ating daily bread na binibigay ng Panginoon ay yung ating basic needs. Hindi lang po yung pangkaraniwan at literal na tinapay. Ito po yung basic needs natin. Kasi sa panahon po nila ni Jesus noon, ang tinapay po ang kanilang regular na pagkain. Ngunit sa ating mga Pilipino ay kanin. Pero it represents mga pangangailangan natin katulad ng tubig, kuryente, renta ng bahay, mga damit, o anumang mga bagay na pangangailangan natin sa buhay. Pray always for your basic needs. Tatandaan po natin na ang Panginoong Jesus ay gusto kang pagpalain. Ang Panginoong Jesus po ay gusto tayong pagpalain. Kaya, lagi po natin ipanalangin sa Panginoon na wala pong masamang humingi. Ang ipapanalangin po natin sa Kanya ay kung ano yung dapat natin ipanalangin na pang-araw-araw natin. Yung fact na si Lord na ay humihingi tayo sa Kanya kasi ito po yung pag-acknowledge natin na kailangan natin siya at hindi natin kaya mabuhay kung wala ang ating Panginoon. So, araw-araw po,
panalangin natin ang pagpapala ibibigay sa atin ng Panginoon, sapagkat ang nais po ng Panginoon ay araw-araw tayong lalapit sa Kanya dahil araw-araw niya tayong makapiling sa pananalangin. Sinabi rin po doon sa verse 12 na, "Forgive us our debts as we forgive our debtors." Ito po ay yung pagpapatawad. Sabi ng Panginoon Jesus sa panalangin, "Patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin." So yes, sa panalangin mo, isama niyo po ang paghingi ng tawad. Sa ating po pananalangin, kailangan po natin isama ang paghingi ng tawad sa Panginoon. Marami tayong mga kasalanan na nagagawa. Minsan hindi natin alam or hindi tayo aware na nagkakasala na pala tayo. At si Lord, kung minsan, lagi po tayo pinapaalalahanan yan. At kung tayo po ay nananalangin, always po natin ihingi ng kapatawaran kung ang ating mga pagkakasala, yung inisip po natin na mali, yung nagawa natin, hindi natin sinasadya, or sinasadya natin, lagi po tayong humingi ng pagkapatawad sa Panginoon, sapagkat po ang Diyos ay laging nagpapatawad sa kanyang mga anak na laging humihingi at umaamin sa kanyang pagkakasala. So patatawarin po tayo ng Panginoon kung tayo ay laging hingi sa kanya ng pagpapatawad. Ihingi po natin ito na kapatawaran ng lahat. Sabi rin po sa verse na, "Patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkakasala sa amin." Meaning to say, mga kapatid, magpatawad din po tayo. Patatawarin tayo ng Panginoon. At Diyos po ay mabuti. Lagi siya nagpapatawad. Tayo po ba ay nagpapatawad din tayo? Ang hirap po magpatawad, lalo na napakabigat ng kasalanan sa inyo, di po ba? Pero kung ang Panginoon po ay tayo pinatawad, sino po tayo para hindi magpatawad? Upang tayo patawarin ng Panginoon, magpatawad din po tayo. Sa pananalangin po natin, isama natin yung pag-release ng forgiveness. Kung meron po tayong galit sa puso para sa ibang tao, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatawad. So yung sa verse 13 po, "And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one." Ito po yung protection na sinasabi, ay yung pag-iingat sa atin ng Panginoon. Hindi po masamang humingi ng pag-iingat galing sa Panginoon. Tandaan po natin, kung ikaw na isang mananampalataya, ikaw ay laging gagabayan at iingatan ni Lord, tayo po ay mabubuhay at lagi po tayo magkakaroon ng pagpapala. Mabubuhay po tayo ng maayos. Ang taong limited ang kanyang ibibigay sa kapwa, limited din ang ibibigay din sa atin. So, dapat din po tayo matutong mapagbigay. Dahil kung tayo po ay pinag-iingat ng Panginoon, tayo mismo marunong mag-ingat. So, sa mundong ito po na lagi may kaguluhan, si Kristo lamang po ang may kapanatagan. Ang gulo-gulo po ng mundo ngayon. Sa Middle East, nakakagulo po. Ang dami po mga missile, parito, ang dami sumasabog. Pero po, kung araw-araw po tayong dudulog sa Panginoon, hihingi natin ng protection, magkakaroon po ng kapayapaan ng ating isipan, ng ating puso. Si Lord po ang tutugon sa lahat na panalangin natin na gabayan at ingatan ng ating mga mahal sa buhay. Di po ba iniisip natin yung mga mahal sa buhay natin nasa ibang bansa, lalo na sa mga bansa ngayon na nagkakagulo? Iniisip natin sila, pinagpapray natin na Lord, tulungan niyo po sila, makaligtas sila, hindi sila madamay sa kaguluhan. Pero ang Diyos po ay lagi naririnig. Hindi pa po natin ito sinasambit sa ating mga panalangin. Ang Diyos po ay nakaagapay na, lagi na po silang pinoproteksyon at lagi na po sila iniingatan, sapagkat mahal po ng Panginoon ang mga anak niya na laging
humihingi sa Kanya ng proteksyon. Tayo po'y nananalangin, tayo kanyang mga anak. Sino po ang hindi dumudulog na anak na hindi binibigyan ng katuparan ng kanyang mga gulang? Di po ba tayo ganun din? Tayo ang kanyang mga anak na humihingi sa Kanya, dumudulog daw sa Kanya. Kaya ang ating Ama nasa langit, ibibigay po niya sa atin ang ating mga naisin, ang ating mga dinudulog sa Kanya. Kaya ang pag-iingat na yan, ang protection na yan, ang pag-aalaga, ang mga kabuhayan na pagpalain, si Lord po ang magbibigay sa atin sa mga tamang panahon. Yes or no? Kung po ito ay makakasama sa atin, hindi po niya ibibigay sapagkat meron po siya mas tama at mas maayos na pagtugon at na ibibigay sa atin na blessing. Kaya wag po tayo magsawa na manalangin. Wag po tayo magsawa na dumulog sa Kanya araw-araw, minung-minuto. O ikaw naglulumihan kung may nais ka pang tanong sa Panginoon at may nais ka pang nararamdaman mo na hindi tama, itulog natin yan sa Panginoon. Ang Diyos lagi nakikita ang ating isip, lagi nakikita ang ating mga puso. So sa Kanya may kaligtasan tayo. Ang ating pananampalataya ay merong patutunguhan sapagkat ang pananampalataya natin na ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Siya po ang laging nariyan, ang ating amang saklolo. Purihin po siya. Purihin siya. At ngayon pong umaga, tayo po ay dudulog sa panalangin. Diyos na pangkapangyarihan, dinadalangin ko ang kapayapaan sa buong mundo. Naway ang iyong kapayapaan ay sumalamin sa bawat puso ng tao at maghari ang unawaan, pagkakaintindihan at kapayapaan sa lahat ng bansa. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, puniin mo ng kapayapaan ng aming mga kaisipan at kalooban sa araw-araw. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat niloob mo na ang aming bayan ay maging malaya. Gabayan mo po ang bawat isa upang ang kalayaan na aming tinatamasa ay magamit namin para sa ikaunlad ng aming bansa at hindi upang sirain ang bawat isa. Basbasan niyo po ang aming bansa. Panginoon, ilayo niyo po ang aming bayan ng Rizal sa anumang sakuna. Patatagin ninyo ang pananampalataya ng mga Rizaleños. Mahayag ka sa buhay ng lahat at ipagkaloob ninyo ang kaligtasan at kapayapaan. Hinihiling namin ang inyong patnubay para sa buong bayan ng Binangonan. Ilayo niyo po ang aming bayan sa lahat ng kalamidad. Pagpalain mo ang aming mga pinuno, panatilihin mo ang pagkakaisa nila. Panginoon, nagpapasalamat po kami patuloy sa aming mga pastor na tapat na naglilingkod at nangangalaga sa amin. Bigyan mo po sila ng lakas ng katawan, karunungan at pag-ibig sa bawat araw. Protektahan mo sila at ang kanilang pamilya laban sa anumang kapahamakan at punuin mo ang kanilang puso ng kagalakan upang patuloy nilang maibahagi ang mabuting balita. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo na pagpalain at protektahan ng inyong mga lingkod at leaders ng lokal na simbahan ng lungsod. Bilang mga leaders ng simbahan, pagkalooban niyo po sila ng espiritu ng tapang at tamang pagpapasya. Isang diwa na kaalaman at pag-ibig upang maitaguyod at mapatatag ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa loob ng simbahan. Itinataas din po namin ang nalalapit na Family Cup na gaganapin po sa April 2 and 3 sa Panalo Resort. Ikaw po ang mag-provide na lahat ng aming pangangailangan upang marami pong makadalo at ma-refresh ang mind, spirit, and soul. Dalangin din po namin ang April 9-10 na Children for Christ Crusade na gaganapin sa lungsod. Ikaw po ang magdala ng mga bata upang mailapit namin sila at magkaroon ng tamang relasyon sa iyo. Lahat po ng aming dinudulog ang aming pagpapasalamat sa inyo sapagkat alam namin na ikaw po ang tutugon sa lahat. Sa iyo po ang mataas na papuri sa pangalan ng aming Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Nawa po ang Panginoon ang patuloy na magprotekta at magpala sa atin. Amen. Mapagpalang umaga po. Good morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating morning devotion sa The Open Door. Ang pananalangin po natin ay upang maging constant po ang communication natin. Ang pagbabasa po ng Bible ay gawin natin lifestyle natin.